Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. Ang topic po natin ngayon is intermediate state. So, the intermediate state refers to the condition of a person between death and Christ's return. For believers, it is a conscious and joyful presence with the Lord, true not yet in the fullness of resurrection glory. It's not the final state but temporary one, as we await the day when Jesus will raise our bodies in victory. This truth gives hope and comfort as we live and wait. So, ayon po sa Philippians chapter 1 verse 23, sinasabi dito na, I am pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. So, ayon po sa ating katuruan, sinasabi po ito na believe who died immediately live with Christ. Kapag namatay ang isang mananampalataya, agad siyang napupunta kay Kristo. So, hindi lang siya maghintay ng matagal sa kung saan man, nasa presensya na agad siya ni Jesus. So, next is the intermediate state is just a stopover. So, sinasabi dito na ang intermediate state ay parang pansamantalang hintuan lang. So, hindi ito ang final destinations. Parang waiting area lang habang naghihintay parang naghihintay ka lang sa muling pagbabalik ni Kristo. So, next is we await the return of Christ and the resurrections. So, hinihintay natin na ang pagbabalik ni Kristo at ang muling pagkabuhay ng katawan. So, hindi pa tapos ang kwento. So, darating siya sa ulit para buuin ang lahat at tayo ay babangon sa bagong katawan. So, sa applications naman, face death without fear but with excitement. So, harapin ang kamatayan ng walang takot. Sa halip may pananabik. So, hindi dahil gusto nating mamatay, kundi dahil alam nating may mas maganda tayong pupuntahan kasama si Jesus. So, next is encourage others with hope and of resurrection. So, palakasin ang loob ng iba gamit ang pag-asang may muling pagkabuhay. So, ipaalala sa kanila na ang kamatayan ay hindi katapusan, may bagong simula kay Kristo. So, para naman po sa ating last, sinasabi dito na live now in light of eternity with Christ. So, mamuhay tayo ngayon na may pananaw sa walang hanggang kasama si Kristo. So, ang mga desisyon natin ngayon ay dapat naka-base sa kung anong may halaga sa eternity, hindi lang sa pansamantala. And ayun lang po, maraming salamat.